Brother Jeff. Patawaran sa pagpapaliwanag po ng ating pong pagbibigay. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating pong Bible study, tayo muna pong lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, Evangelist Winston Meda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Lord, fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Hallelujah. Praise the Lord. Father God, we ask you to bless and anoint your holy word that we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I ask you, Father, to always bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Lord, give us wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Estrada Meda and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and greetings to you all, beloved brethren, especially our beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, visitors, and of course our webcast viewers. God bless you all po for being with us, viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal. All the glory and honor belong to our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, at pamagatan po natin ang ating pag-aaralan na disregarding God, pag walang bahala sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. When we ignore God, kailan ba binabaliwala natin ang Diyos? Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong basahin ang una pong talata na ating pag-aaralan, James chapter 4, verse 17. Could you please, beloved Bible readers? James 4:17. From the book of James chapter 4, verse 17. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Amen. Amen. Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata 17. Sa nakakaalam nga na paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong bigyan ng isang malakas na palakpak po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Isa pong maiksing talata, pero napakahalaga at napakaraming nilalaman at maraming dapat nating maunawa at maintindihan sa talatang ito. Hallelujah. Praise the Lord. Have you ever felt ignored? Naramdaman na ba natin na tayo ay pinagwawalang bahala? Lahat tayo ay naghahangad ng pagmamahal, pagtanggap at atensyon. Ngunit marahil ang isang mahalagang tao sa ating buhay ay nagpapakita ng kaunting interest sa atin, o di kaya hindi tayo binabaliwala tayo, hindi tayo pinapansin. Hallelujah. Praise the Lord. Gayunpaman, may mas masahol pa kaysa pagwawalang bahala
sa mga ito ng iba. Yung mga pagwawalang bahala sa atin ng ating kapwa o ng ating mga kapamilya o ating kaibigan, may masahol pa dito sa mga bagay na ito, ang pagwawalang bahala o pagwalang bahala sa Diyos. Bakit kailan po ba natin winawalang bahala ang ating mahal na Panginoon? Hallelujah, praise the Lord. Ang isang paraan, ang isang binabaliwala ang Diyos ay ang hindi pagsunod sa kanyang tagubilin o kautusan. O baka naman naramdaman natin ang kanyang pangunguna ngunit tayo sumusunod. Ano yung naramdaman natin ang kanyang pangunguna? Kapag tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nagbabasa ng Biblia, subalit hindi naman natin sinusunod ang ating nabasa. Hindi naman natin sinusunod ang mga katuruan sa banal na misteryong ito. Sa halip, sino sinusunod natin? Ang sinusunod natin ay kung ano ang gusto mo. Yun ang matindi. Kinakailangan, ano ang ating susundin ay kung ano ang gusto ng ating mahal na Panginoon, hindi kung ano ang gusto o saloobin natin. Hallelujah. Praise the Lord. At maliban kung naghahanap tayo ng panahon sa ating Panginoon, Diyos, paano ba natin hinahanap ang ating panahon sa ating mahal na Panginoon? Sa ating pananalangin, sa ating mga pagbasa ng kanyang banal na kasulatan, at sa ating pagsimba. Kapag hindi natin nagagawa ang mga bagay nito, ang pananalangin, ang pagsamba, o ang pagbabasa ng kanyang banal na salita, ay napapabayaan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ito po ang ito po dapat natin gawin, na tayo po ay tatalima para malampasan natin ang lahat ng mga klaseng pagsubok o paghihirap sa buhay. Kinakailangan puspos tayo lagi ng banal na Espiritu. Katulad ng panalangin, patutuo ng isang kapatiran na binabaril pero hindi tinatamaan hanggang sa nung katapusan na malapit sa kanya, binaril siya tumigil doon sa barrel yung tingga. Ibig sabihin, hindi siya pinutukan. Ang sinabi lamang, hallelujah, praise God, hallelujah, praise, hallelujah, praise. Nagiging napakapangyarihan ang salitang yan kung ikaw ay laging isinabubuhay mo ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil nasa pangangalaga ka ng ating malang. Subalit, kung hindi mo gagawin ang mga kautusan, sinasabi na dapat natin gawin bilang isang mananampalataya, ay ibig sabihin nun, hindi ka sumusunod sa kanyang mga utos. Kapag hindi ka sumusunod, ikaw ay nagkakasala. At kapag patuloy ang pagkakasala mo, nalayo ang proteksyon ng Panginoon. Sabi nga po, sa banal po siya, nag-grieve yung Holy Spirit na ibinigay sa atin at umaalis sa atin. So kapag umalis yan sa atin, wala na tayong proteksyon kahit paanong gawin mo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Subalit kung ikaw hihingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, magpapakumbaba ka sa kanyang harapan, gagawin mo ang kanyang kalooban, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Sabi nga po yan sa 1 John 1:9, na kapag daw po tayo ibinigay natin o pinahayag natin sa ating sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ating pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, tayo daw ay patatawarin, lilinisin pa tayo sa ating mga kalikuan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga na tayo laging may ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Masakit ang kahihinatnan. Sa isang bagay, ang kapabayaan ay nakakapagpadalamhati sa ating mahal na Panginoon. Dahil siya ang ating makalangit na Ama na nagnanais ng pagiging malapit sa bawat isa sa kanyang mga anak. Bakit ba tayo po tinawag na mga anak ng ating mahal na Panginoon? Atin pong basahin yung John 1:12 at saka yung John 3:36. From the book of John, chapter 1, verse 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Amen. And book of John, chapter 3, verse 36. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Amen. Sa Tagalog po, please. Ni Juan ang kapitulo 1, ang talata ay 12. Datapot ang lahat ng sa kanyang simpalataya ay pinagkalooban na sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatawid bagay, ito mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Katuwa ng kapitulo 3, talata ay 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya.
Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved Bible readers, for reading the whole word of our loving God. Hallelujah, praise the Lord. Yung bilang anak ng ating tanggapin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, napabautismo tayo sa kanyang marilag at banal na pangalan, at pinatawad tayo sa ating kasalanan dahil tinanggap natin siya, na born again tayo, at binigyan tayo ng banal na espiritu. Kaya tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, ang nais ng ating mahal na Panginoon ay tayo laging susunod at tatalima sa kanyang mga utos. Gawin natin kung ano ang kanyang pinag-uutos para huwag tayo mawalay o huwag natin mabaliwala ang kanyang kautusan na ibinibigay sa atin. Sinasabi dito, kung tayo po ay ang datapot ng lahat na sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sino po ba yung nagsisisampalataya sa pangalan ng ating mahal na Panginoon? Yung pong gumagawa ng kanyang kautusan. At sinabi rin ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, kung ako ay inyong iniibig, ay tatalima kayo sa aking mga utos. So kinakailangan, para maipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos, na yun ang number 1, ay tayo laging susunod at tatalima sa kanyang mga utos. Paano natin malalaman ang kanyang mga utos kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang banal na kasulatan? Paano natin malalaman kung hindi tayo dumadalo sa mga ganitong Bible study o sa pagtitipon ng mga banal? Dahil dito ating pinag-uusapan lahat ng kapangyarihan ng Diyos at ang banal na salita ng mahal na Panginoon para sa nating maipamuhay. Gawin natin kung ano ang nasusulat sa banal na kasulatan. Hallelujah, praise the Lord. At tapos sinabi rin niya sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakahalaga na tayo yung utos o yung ating nababasa sa banal na kasulatan na ating matalima at masunod. Tunay na tayo nasa laman, nakakamali tayo, nagkakasala. Pero sabi nga ng mga laparan, kung hingin mo ang iyong patawad at hindi ka magiging matigas o magkakaroon ng pusong bakal, ay ikay patatawarin ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag ikay nagpakumbaba sa ating mahal na Panginoon, tinatanggap mo ang iyong kamalian. Subalit kung hindi ka magpapakumbaba, hindi mo hingin ang kapatawaran sa inagawang pagkukulang, pagkakamali, at sasabihin, ako na may mabuting tao, gumagawa naman ako ng magaling sa aking kapwa, ay bakit pa ba? Hallelujah, praise the Lord. Hindi ganoon ang nais ng ating, meron tayong mga pakumbabang puso, at mapagbigay, yung maunawain, at lalo higit ay yung ang pag-ibig natin, ang ating tayo tumatalima at sumusunod sa utos ng Diyos dahil sa ating iniibig at ang nais natin ay buhay na walang hanggan na kasama siya. Subalit kung hindi mo gagawin ang mga ganitong bagay, sinabi dito sa 3:36, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Hallelujah, praise the Lord. Tayong tao, yung ating espiritu, ito'y walang hanggan. Kapag kinuha na ng mahal na Panginoon yung buhay na ating hiram, dalawang bagay lang ang pupuntahan mo sa eternity, sa kawalang hanggan. It's either heaven with our Lord Jesus Christ or hell without Him sa magpakailan-kailanman. At batay sa banal na kasulatan, ang hell ay apoy, mainit na lugar. Samantalang ang heaven ay very cozy. Magandang lugar. Ang sabi nga sa banal na kasulatan ay walang iyakan, walang sakit, na di puro pagmamahalan. Basta madalit sabi, lahat ng comfort ay nasa sa iyo kapag ikaw ay nasa langit. Samantala kung nasa hell, ay katakot-takot na hirap at pag susumakit ng iyong kaluluwa. At yun nga, napatunayan yan sa Biblia rin, yung isang mahirap, isang may sakit, si Lazaro, at yung mayaman na parehong namatay, si Lazaro na pupunta sa bosom ni Abraham, yung mayamang matanda ay sa impyerno. Ay bakit sinasabi, papuntahin mo nga dito si Lazaro, amang Abraham, at itubog yung kanyang daliri sa tubig at ilagay sa aking dila. Ang ibig sabihin, talaga napakainit doon. Samantalang nakikita niya si Lazarus sa langit na kinaroroonan ng amang Abraham. Pero hindi sila nakikita ni Lazarus doon sa impyerno. So, ganong katorture na sa kanila na nakikita lang ang sarap ng buhay samantala sila ay naghihirap. Para huwag tayo makarating sa ganong sitwasyon,
kinakailangan isabuhay natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi natin gagawin dito sa ibabaw ng lupa, ay wala na tayong kasi yung ibang mga reliyon, pinagdadasal pa ang mga patay sa kapatawaran daw ng mga kasalanan. Patatawarin ka ng Diyos kung ikaw mismo ang hihingi ng kapatawaran ng iyong kasalanan. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, kahit panong gawing pagdadasal ng mga naandito sa ibabaw ng lupa, ay hindi mangyayari. Pero walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Dahil merong isang nagpatutong kapatiran, member ng Jesus Miracle Crusade ng Finest Choir, na nakarating siya sa eternity. Nakita niya ang kanyang tatay doon na nasa impyerno. Lumapit siya, nag-usap sa mahal na Panginoon, alisin mo po ang tatay ko sa impyerno. Madalit sabi, noong siya umuwi na, nagising na siya, sa panaginip nagpakita ang mahal na Panginoon, nakipag-uusap sa kanya. Ang sabi lang sa kanya ay, sige, magpatuloy ka sa iyong ginagawa. Ay di isang araw nga, after that na makapanaginip, naawit, nag-trans yung bata. Tapos, siguro maaring tag-ulan o whatever, nagkaroon ng kidlat. Nakita niya ang tatay niya na dinala ng mahal na Panginoon sa langit. Kaya walang imposible. Kasi, isa rin patotoo, tataka rin ako, nung ang mother ko, nung sa pulong mamatay, lagi nagpapanagpaarap sa akin. Ang tatay ko, minsan ko lang nakaharap, nakasama pa ang inay. Ang sabi sa akin ng mother ko, huwag mong titigilan ang iyong ginagawa. Makahulugan yung sabi ng inay. At nakangiti sa akin. Basta ganun lagi. Every time na ako'y mga napanaginipan ko yung inay, ay huwag mong titigilan ang iyong ginagawa. So, hindi natin alam. Dahil may mga bagay na hindi natin nalalaman kapag nasa langit. Pero dahil sa mga nangyayari, na nakalalaman natin sa banal na kasulatan at nalalaman din natin ating mga kapatiran, talagang ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang tawaran. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po napakahalaga na tayo po ay laging tatalima at susunod sa utusan ng ating mahal na Panginoon. Ipamuhay natin ang kanyang banal na salita. Lagi tayong mananalangin. Meron kang full time o one-on-one with God. Mananalangin ka, magpupuri ka kahit mag-isa at ikaw ay laging dadalo sa banal na gawain. Huwag ang hindi ka dadalo. Magbigay ka ng tamang oras at saka yung lagi kang susunod, mananalangin at ipamuhay, babasahin ang kanyang banal na salita. Hallelujah! Praise the Lord! Nawawalan din tayo ng pinakamahusay para sa ating buhay kung ang pagbabaliwala o pagbaliwala sa ating kaugnayan sa mahal na Panginoon at pagpili na huwag manatili sa Kanya ay nangangahulugan ng pagkawala ng Kanyang plano o adikain sa ating buhay ng banal na Espiritu. Ayun ang adikain ng ating mahal na Panginoon. Binigay niya ang Kanyang buhay alang-alang sa atin at ating tanggapin siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at ating ipamuhay ang Kanyang banal na salita. At tayo ay binigyan ng banal na Espiritu na sa magiging gabay at patnubay natin. Ay ang nais niya ay meron tayong bunga ng banal na Espiritu na makikita sa atin kung ikaw ay patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon. At napakahalaga na masunod natin ang kanyang mga utos. Basahin po natin yung Hebrews 10:25 to 27. Tapos sundan po natin agad ng Galatians 5:22 and 23. From the book of Hebrews, chapter 10:25 to 27, not forsaking the assemblies of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Or if we sin willfully, after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Amen. From the book of Galatians, chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Sa Tagalog po. Ang Hebreo, ang kapitulo ay
isang talata ay 25 hanggang 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung iyong namamalas, nalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakakilabot na kahinatnan sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Mga taga-Galasyang Kapitulo 5, ang talata ay 22 hanggang 23. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagkapahinuhod, gandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Purihin po ang banal na salita. Minsan po nating palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa napakahalagang salita na ating tinatalakay sa mga oras sandaling ito. Sabi po sa 10:25 na huwag daw po natin pababayan ang ating pagtitipon katulad po ng ating ginagawang ito na gaya ng ugali ng iba kundi mga garalan sa isa't isa lalo na kung inyo namamalas na nalalapit ng mga araw. Kaya yung mga iba hindi dumadalo ay kung ano man ang kanilang dahilan ay nagkakamali sila. Dahil hindi nila alam na itong ginagawa natin ito ay paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at yun nais ng ating mahal na Panginoon. At habang tayo naglilingkod, tayo may mga kanya-kanyang ugali, may mga individual differences, may mga hindi dito tayo binabago ng ating mahal. Bakit? Dahil nandito ang banal na Espiritu, dito ka pupuspusin ng banal na Espiritu, tatanggalin yung hindi nakakalugod sa kanyang harapan. Pero hindi matagal na proseso yan, kinakailangan tayo lagi magpatuloy sa ating paglilingkod. Anong sabi pa sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Yung ating natutunan ay tinuro sa atin ng mahal na pastor at assistant pastor na lagi tayong dadalo, ay ito ang sinasabi dito. Ito kaya meron itong ang ating pagtitipon. At natatandaan ko, bakit kinakailangan 3 beses dumalo sa banal na gawain? Hindi ko alam na yung pala ang tama paraan natin dahil yung ating ginagawa ay naglilingkod tayo at habang tayo naglilingkod, nagkakasama tayong sama-sama na nag-aaralan sa isa't isa at yung mga kahinaan ng isa ay ating napapalampas, doon tayo sinasakdal ng ating malapon. Yung kahinaan ng iba, hindi kinakailangan natin tayo po ay magalit sa kanya o lumayo. Kinakailangan atin siyang ipanalangin o ipangarap. Sabi, mag-aralan sa isa't isa. Ngayon, kung ikay iwal, paano ka makakapag-aral? At saka isa pa, halimbawa, hindi mo nagustuhan ang ginagawa sa loob dahil mali sa iyong adikain o pananampalataya, ay bakit ka alis doon? Kung alam mo ang gawain ito ay talagang para sa mahal na Panginoon, kinakailangan maging alika, turuan mo sila na ito ang ating gawin batay sa banal na kasulatan. Hindi yung basta ka na lang aalis at iiwanan mo, minakita kang hindi mo nagustuhan sa isang kapatiran. Hindi perfecto yung kapatiran ngayon. Binabago rin pa rin yun ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga yung pagbabago bilang isang Kristiyano ay sa proseso. May proseso, hindi agad-agad. Pero palibasa, nasa atin ng banal na Espiritu ay tsak na mababago ka dahil tuturuan ka ng banal na Espiritu kung ano ang dapat mong gawin. At yun nga po, kapag ikaw ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, tinatanggal ng mahal na Panginoon ang masamang Espiritu na nasa iyong buhay. Babaguhin yan. Gagawin kang tunay na kanyang mananampalataya, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At yun nga, kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, ang isang kabangisan ng apoy. Yun nga po, kung hindi daw tayo, ay hindi gagawin na alaman na natin ang katotohanan, pero wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Alam na natin ang totoo, ay hindi mo pa rin gagawin, ay di nakakasala ka. Ay sabi, wala na raw haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalaman sa mga kaaway. Tayo nagiging kaaway ng mahal na Panginoon kapag hindi tayo tumatalima o sumusunod sa kanyang mga utos. Hallelujah, pray. Hindi yan ang adikhain ng ating mahal na Panginoon. Ang adikhain ng ating mahal na Panginoon, magkaroon ng bunga ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Ano ba ang mga bunga ito? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga bagay ito, walang kautusan. Hallelujah! Praise the Lord!
Ang number one dyan ay ang pag-ibig. Kapag ikay may pag-ibig, nasa iyo ang ating mahal na Panginoon. At kapag ikay may pag-ibig, may katuwaan ka, may joy. Meron kang peace of mind, meron kang kapayapaan, marunong kang magpahinuhod o magpigil sa sarili mo. Ikaw ay may kagandahan loob, mabuting tao, may kabutihan ka. Ikaw ay nagtatapat, ikaw ay maamo, at may sa lahat yung self-control. May pagpipigil ka sa iyong sarili. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga sa atin, ang tayo po ay naunawaan natin ang banal na salita ng ating. At bilang resulta, kapag hindi tayo nakakatupad sa layunin kung saan ay bakit niya tayo nilikha, ay tayo po ay alanganin. Maaaring ikay nahusga na ng iyong sarili kapag hindi ka nagbalik loob sa ating malapan. Ano po ba ang dapat ating gawin bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, na naging anak tayo ng Diyos mula na sa ating tanggapin bilang ating Diyos at sarili natin? Ang kinakailangan pong gawin natin ang pagluluwalhati sa Kanya. Paano natin maluluwalhati ang ating mga Panginoon? Sa pamamagitan ng ating pagtalima at pagsunod sa Kanyang mga utos, pagsasabuhay ng Kanyang banal na salita. At tandaan, sa kalaunan, malalago tayo sa ating aksyon na ginawa. Kapag hindi tayo sumunod sa kutusan ng ating mahal na Panginoon, anong sabi sa mga talata natin binasa na kalaunan, malalago tayo sa ating aksyon na ginawa. Yung po sinabi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. At sinabi rin sa 27 ng Hebrews, kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom, ang isang kabangisa ng apoy, nalalamon sa mga kaaway. Tayo nagiging kaaway ng ating mga Panginoon kapag hindi tayo tumutunod at tumatalima sa kanyang mga utos. Hallelujah, praise the Lord. Paano natin pipiliing mamuhay? Nagbibigay pansin ba tayo sa sinasabi ng Diyos? O namumuhay ba tayo sa sarili nating pamantayan? Ang ating malay o pagkaalam na ang pagpili ay nakakaapekto sa ating paglakad kasama ang mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi dapat tayo mamili. Ipamuhay natin kung ano nasa banal na salita. Kung anong tama, mahirap man, malaki, maliit o mahirap ay pinagagawa, gawin mo. Dahil ito ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pagka minsan tayo napasok sa mga problema o mga pagsubok, nawawalan tayo. Sabi, pag ikay nadidepress o na-stress ka, parang nababa ang iyong pananampalataya. Ikaw'y magpasalamat dahil ito ang magbabago sa iyo. Kapag nalampasan mo ang mga pagsubok, kapag sa halip na ikaw'y mainis o magpalubay-lubay o huwag dumalo o yung sisiraan ka ng loob para hindi ka na magpatuloy sa gawain dahil meron kang mga pagsubok, huwag kapatid. Ito ang magiging daan mo para lumakas ang pananampalataya mo kung ikaw ay patuloy na tatalima at 100%. Ikaw ay babaguhin, ikaw ay pagpapalain ng ating walang tao o mananampalataya na hindi pinagpapala ng ating mga napanon sa tamang oras para sa Kanya. Dahil kaya natatagalan, may mga bagay na dapat tayong baguhin. Hindi nalulugod ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ano yung ating mahal na Panginoon? Hindi siya nag-retaliate sa magkadaligan sabihin ng siya ipapako na sa krus na tawagan yung mga ngalit, patayin mo lahat yung mga yan. O gano'n. Pero hindi ginawa ng mahal na Panginoon kahit siya ay makapangyarihan. Dahil yung kanyang gagawin yun ay para sa pag-ibig sa mga tao. Dahil kung hindi niya isinakripisyo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, wala tayo dito. At tsak, sa impyerno tayo pupunta kung hindi natin nakilala ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kung ayusin natin ang ating espiritu sa pakikinig at pagdisiplina, o dapat natin disiplinahin ang ating sarili na sumunod. Obedience ang kailangan natin para tayo po ay laging kapiling ng ating. Magkaroon tayo ng intimate, close relationship sa ating mahal na Panginoon kapag ikaw laging sumunod. Sa ating mga magulang, di ba pagka ang ating mga anak ay masunurin, ay di ba mahal na mahal natin? Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Pero pag ikaw ay hindi masururin, ay di ikaw ay pinapalo, ikaw ay pinapalalahanan. Ay yung iba pa nga ang mga magulang nagtatakwil, pero mahal na Panginoon hindi nagtatakwil. Ang gusto niya na tayo magbalik loob sa Kanya at maunawaan natin at makita mo ang mali mong ginawa
at huwag mo na uling gagawin. Ihingi mo ng tawad sa ating mga laparang kung ano man yan, nagawa mong pagkukulang, pagkakamali. Ikaw ay patatawad, tao sa pusong paghingi ng patawad sa ating mga at huwag mo na uling gagawin yung ginawa mo. Manalangin ka sa ating mga Panginoon na tulungan ka na huwag mo nang magawa ang mga bagay na yon. Natanggalin sa iyong buhay ang gawa ng kaaway. Kapag patuloy kang nananan sa iyong sariling prinsipyo o kaalaman, sigurado mawawala ka sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat ang mamutawi sa iyo ay kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At kapag nasiplina natin sarili tayo sumunod, masisiyahan o malulugod tayo sa malaking lapit o napakalapit natin sa ating mahal. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng mga ginagawa ng yung mga kapatotoo ngayon na nasa bingit ng kamatayan. Tatawagin lang ang ating mahal na Panginoon, talagang mag-i-exert, kunya lang kanilang faith. Nililigtas sila ng ating mahal. Ganon din tayo. Kung tayo naghihirap, sundin natin kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. At siya nang bahala para sa atin. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At atin na pong awitan na isang makalangit na awitin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Paghihirap pa o pagsubok ang umahadlang sa iyo. Problema ba ito? Pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy. Ang tawag ba niya ay walang halaga, na walang dumating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay pahayag sa madla? Ikaw ay hinirang, Pinili ng Panginoon upang maglingkod sa sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Paghihirap ba o pagsubok ang umahadlang sa'yo? Problema ba ito? Pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy. Ang tawag ba niya
ay walang halaga. Hallelujah. Na walang dumarating na mga pagpapala. O Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa ng ang mabuting balita? Ay hayaan sa madla. sa madla. Ikaw ay hinira, pinili ng Panginoon Hallelujah. upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Hallelujah. Tinawag Kanya upang gampanan Hallelujah. ang Ang dakilang dakilang bagay na sa iyo sa'yo'y iniyatan. ikaw ay hinira, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. tinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatan. Ikaw ay hinira, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa iyo'y iniyatan. Ikaw ay hinira, pinili ng Panginoon upang maglingkod Mga minamahal, hindi tayo pumili sa sa Diyos. Kanya habang Tayong lahat ay pinili ng Diyos. Kaya tinawag pahalagaan natin Kanya ang kanyang pagkatawag sa atin. upang gampanan Huwag tayo magdadalawang isip. Ang isipin natin, tayo mga anak ng Diyos at dapat tumalima at sumunod sa kanyang mga utos. Ikaw ay hinira, Pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. ang ating paglilingkod mula dito sa lupa hanggang doon sa eternity sa langit na kasama ang ating mahal na Panginoon. Sinasanay tayo kung paano ang tamang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang lagi nating papurihan. Wala tayong gagawin sa langit kundi magpuri lamang sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa iyo'y iniyatan. Ang dakilang bagay na sa iyo'y iniyatan. Ang dakilang bagay na sa iyo'y iniyatan. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating mahal na Panginoon. At tayo po ikaw na. Tuloy-tuloy na po tayo at dadako na po tayo sa ating pong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon, mga pananalangin po ng ating pong mga pangailangan. At bago po sa ating mga pangailangan, ating muna pong pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Naman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapagpalang Ama sa iyong matamis